May mga nakuha pang bagong Chinese military uniform sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May nakuha ring mga bala ng baril, mga Volt at may nadiskubreng KTV. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Rainiel, ilang set pa ng uniforme ang nakuha ng mga otoridad? Jiggy, nasa 5 set nga ng mga bagong military uniform umano ng Chinese yung natagpuan nga dito sa Porac Hub sa Porac, Pampanga. At sinabi naman sa atin ng mga otoridad na ang dapat pakatutukan sa ngayon ay kung sino ang nasa likod at kung bakit natayo ang 10-hectare hub na ito. Sa ika-6 na araw ng search operation sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, bagong set ng Chinese military uniform ang nakita. Kumpleto pati military boots. Mayroon ding hinihinalang military badge reward. Natin alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not ruling na ginagamit na ito kagad dito. Nitong Lunes at kahapon, 6 na Chinese military uniforms na ang nakita sa Pogo. Ipinakita ng News 5 ang mga larawan ng uniforme sa military expert na si Jose Custodio. At ayon kay Custodio, posibleng lihitimo nga ang mga ito. They may be authentic Chinese uniforms, but doesn't not necessarily prove anything. It could be said that, baka isa sa mga to military enthusiast, baka isa sa mga ito nag-cosplay, o baka isa sa mga to nag-airsoft. Pero dapat pa rin daw tutukan at makumpirma ng mga otoridad kung para saan nga ba ang mga uniforme. Suspetsa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, baka sa mga Pogo enforcer o torturer ang mga ito. Kasi yan ang isa sa mga katangian. Pero ng mga enforcer, kailangan may ex-military ka o kaya dati kang nasa serbisyo. Yun ang kinukuha nila mga taga-torture minsan o kaya yung taga-kidnap o kaya yung taga-gawa ng mga krimen para sa kanila. Eksklusibo namang nakuha na ng News 5 ang 25 rounds ng bala ng baril sa Building 34 sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Una nang sinabi ng PAOK na iniimbestigahan nila kung may patayan sa loob ng Pogo. Ito'y matapos makita sa cellphone ng umano'y Chinese Pogo torturer na si Wu Lifeng ang ilang bangkay. Natuklasan din ang isang dismantled na 9mm pistol at ilang sex toys. Pinasok rin ngayong araw ang panibagong working area. Bukod sa mga computer at cellphone, may nakitang mga vault. May peking dollar money rin at sangkatutak na SIM cards. Maraming ID at Chinese passport din ang nakita. May 2 expired alien employment permit at kwarto na may Chinese flag. Natuklasan din ang isang KTV na may second floor sa itinuturing na sex area. Nagkalat dito ang ilang underwear at mga kondom. Tiniyak naman ng CIDG na wala ng tao sa loob ng mga gusali. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Porac Pogo Hub, nakuha ng News 5 ang mga dokumento na nagpapatunay na pinayagan ng Porac LGU ang pagpapagawa ng ni-raid na pasilidad noong 2019. May certificate of no objection din ito mula sa Sangguniang Bayan. According to PAGCOR, hindi na po nila inaprobahan yung... That was dated 2019 na. Simula noong 2019, lumaki na po siya. Una nang sinabi ni Porac Mayor Jing Capil na walang mayor's permit ngayong 2024 ang Pogo dahil nasa negative list ito ng Bureau of Fire Protection. Sir, balikan ko lang din yung sa akin. Jiggy, kaninang hapon nga ay nailabas na rin yung mga perishable goods o mga pagkain sa lahat ng mga kwarto dito sa Pogo Hub. At lahat ng yon ay ibinigay sa kadabing komunidad nitong Pogo Compound. At sabi nga ng PAOK ay nasa 15 yung pwedeng kasuhan dahil sa operasyon ng Pogo dito sa Porac. At inaayos na rin yung mga legal documents para tuluyang hindi na magamit yung lahat ng 46 buildings dito sa naturang compound. At ngayon, Jiggy, 2 hours ago ay nadiskubre itong KTV dito sa loob ng Pogo Hub. At ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura ng isa sa mga VIP room. At pinayagan tayong pasukin ngayon ito. So pagpasok, ay fully air-conditioned itong lugar na ito at makikita yung mga high-end at sophisticated na sofa at maging yung gamit at napakalaking TV. At lahat ng nakikita nating gamit dito, Jiggy, ay Chinese labeled. So ibig sabihin, hindi ito manufactured o galing dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Rainiel Pawi. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.